Quezon City, Manila, Philippines. Poverty here exists. Yes, it exists. I'm standing here in this busy road here in Quezon City, Manila, Philippines. You can see a creek full of trash, an eyesore surroundings, muted air from vehicles, and dead river. I wonder how a family can live in this kind of surroundings, like under the bridge. At the age of 39, she already have 9 children. For their living, they pick up used cans, bottles, and other recyclable materials to sell out for junk shop. Also, sometimes, they build a handmade folding bed which costs $1 each, which is not enough for their everyday living. Gumagawa lang kami para may anak namin. Sana nasa tayo, biskuit tayo. Para makakabili na rin po ng bigas namin. Ito. Para ano na rin yung anak ko rin. Kahit paano. This is the place where Ate Jocelyn lives. Hapon po, Ate Jocelyn. Pwede niyo po ba kaming samahan doon sa kasama? Pwede ba lang siya? Sama ko lang. Binabasa mo? Dito ka nakatira. Dito po kami nakatira din. Bisa yung mga bata. Dito yung iba. Dito yung iba. Ako minsan sa taas ko lang nagsusubo. Dito yung iba. Mama, si Bebe! Eh, sa hirap ng buhay, kaya dito na rin kaming kahit na gipit ang higaan. Mama, At si ang Christy, sardinas. si Joy! Oo. Ganun nga lang po yung ano namin. Ano namin. Lahat ng mga sakyan, narinig namin po nga. Lalo na pag malalaking truck, umugaw ito. Parang duyan. Umuga. This is how Ate Jocelyn and her family live under the Bahan na ni Boy. Kaliyan ni Monica.
po. Bali, Ate Jocelyn, gano'ng katagal na po kayong natira? Sa Hirap na po kami talaga dito. Ay, bali dito ang work po namin sa Manila. Bali yun po pala yung anak natin sa bali saan sila? siya? Sa shop po na yun lang po nag-aaral. Ano sila? Ako po nag-aaral. Sila nag-aaral, pero dito yung dalawa. Wala sa... Wala sa pinakasal yung pera sa kanila. Para sila lang sa iba. Jocelyn, gano'n po mahirap ang manirahan dito po sa ilalim ng bridge tapos meron pa pong Pag tumatas ng tubig, dito lang kami natragin ng kapag kami tumatas. Pero pagka wala rin lakas ng ulan, pag ulan, dito na kami Paano po yung mga bata kapag niya? Parang mayroon po siyang allergy po ba po? Or infection? Dati po yung pagsawa sa ma'am. Pero sa siya niya po yung mga anak, ilang taon na yung pinakabunso, ilang taon? Ilang buwan na? Ilang taon. Parang nalito siya sa dalawang taon. So, sa araw-araw po, nakaka-survive po ba tayo ng or nakakaya po bang tag-process ng ating Kamutan, nakakatatlong beses lang kami kumaan. Kami kasi nagkakape, ganyan, pagka-almusal. Mali, napapansin ko po kung kayo okay lang kayo. Okay lang, baka gusto ko kayo lumika. May gamot po ba kayo ginagawa? Para sa akin, dahil wala akong pambili talaga ng Magkabas na kayo din. naggagawa ng asawa ng politik para makapag-renta siya, para mag-ibig ng amin. Sa mga instead na pambili niyo po ng gamot, pinabili niyo lang po. Kaya Jason, tanong ko lang po, paano po natin na nagbibigyan ng pangangailangan ng mga anak natin? Lalo na ngayon, sa Ate Jocelyn, nagkakasakit ng pala. Yung minsan, nakikipagano lang ako sa mga pamangkin ko. Minsan, binibigyan lang kami. Sabi mo na, wala ho. Sabi, meron ko. Dito lang po namin pag may dalagang pera, yun lang. Nakakita na po ako. Bibigyan mo ng 1 kilo. Minsan, nakakabili kami ng 1 kilo kasi yung kalating kilo, nilulugaw lang namin. Lagyan namin at sa kapit. Isang beses na po. Ganun lang po, minsan lang po, mga 2 araw na bututo kami talaga na. Lalo po pupunta kami sa probinsya, lalo nila makain. Parang pareho lang po yung standard. Nasubukan niyo na po lumapit Ate Jocelyn sa sa barangay para po kahit pa paano makakatulong. Lalo na po, shampoo sila tapos yung bunso niyo po parang malnourished. Kaya malnourished na nila kasi yung po niya parang sa 2 taon. Dahil po ito, katataon po yun. Hindi po ba sila nalalapit sa mga Nakalapit po po kami, kaso lang hanggang doon lang po kami nakalapit kami. namatayan po kayo na anak? Yung sakit po siya ng akal. Kaya nga nabitang lang yung bahay namin dahil sa sakit ng akal. Ilang taon po siya mo? Ano po siya, bali sa po taon, maligta lalaki. Kailan siya po? Ano na, ay isang taon na siya may Bali, walo na lang po yung anak. Huwag po kayo mag-alala, Ate Jocelyn. Kaya po nandito po kami para magbigay ng tulong galing po kay Mark at Leila na taga-Amerika po. Yung mga mabubuting puso po tayo mga kapwa Pinoy na gusto tumulong sa mga katulad po natin na katulad po ninyo na kailangan. Lalo na po ang pong anak. So,
babalikan po natin kayo para kukunin yung mga tulong na nais na po itapos sa inyo. Maraming salamat po bang bigay niyo sa amin ang tulong. Hindi natutulog din namin po para Sana po makatuloy ng malaga. Lalo na po sa kondisyon nyo, may sakit pa po kayo. Para din makapagpa-check up din. Gamitin niyo po ng Ate Josephine para po patingin po kayo lalo na po yung mga bata. Kung kailangan po ng gamot, bilhin po natin. maraming salamat po. Bigay po sa amin po. Malaking tulong lang po. Ako hindi po sana kayo magsawa sa amin. Bali, ang pinakatulong po talaga sa amin, parang kami po ay, gabay lang ni Mark. Pero si Mark at si Leia po, nanggaling lahat ng tulong. Maraming salamat po sa inyo po na hindi lang kayo dumating sa amin na ako. Wala talaga kayo. Maraming salamat po. Malaking tulong na rin po ito sa amin. Leg! Leg! Tawagin mo nga sila Jojo, sila Jojo, kailangan sila ayun. Here are the groceries that we're going to give to Aling Jocelyn. By reason, nasa taas po yung tulong na ibibigay ko sa inyo. Kunin na lang po natin. Oh, Jocelyn. Reason, kaya po na sinabi namin, ito po yung galing ng So, kompleto po ito. Yes. Hindi naman po sa pang-araw ng ilang buwan magkakaroon sa inyo. Pero din po tayong mga hand tools, tapos mga spaghettis, pwede nyo po gamitin pang kita para kung sakali po sa pang-araw-araw meron kayo pagkakas. Ito po gatas ma'am sa mga anak po natin. Gato na lang po natin. Tapos yung mga anak niyo po na nag-aaral, meron po silang pang-araw-araw na baon. So hindi na po kayo problema sa babaon nila kasi usually po di ba, hindi na po sila pinapapasok kasi wala silang baon. So ito po. Buksan po natin lahat. Apo. Ha? Tapos meron din po mga noodles. Okay. Palaman. Naman kay Lison, kape na rin po kayo bago po kayo magtitinda ng ano niyo po, condiment, pang-almusal. Meron din po mga condiments kapag tayo, sakali makapitas. Meron na rin po ito. So, marami na rin ito. At least makakain po yung mga bata ng maayos at mga noodles din. Meron din tayong juice, mga araw-araw. Tapos, meron din po dito mga panlaba, matagala, saka mga dilata. Marami-rami po yung dilata sa ngayon. Gamit po natin. Pero na-consume nyo rin po. Sakali naman po na masyadong madami, pwede nyo pinagpinta para meron pa po kayo next time. Maraming salamat. Mark at saka ang Leia. Po, matagal-tagal po namin na lang dito ng Even though poverty is very known here in the Philippines, Filipinos like Aling Jocelyn and Ma'am Jason strive hard to provide the needs of their children. Even if it takes for them to live under a creek or a very dangerous place. Some of us may see that living here is a very terrible and dangerous. But for Aling Jocelyn and Ma'am Jason, living here is the shelter, their home for their children. Thank you very much for
the generous heart of Kuya Mark and Ate Rhea, who never forgets to lend a hand for their fellow Filipino families. Maraming salamat po, Mark at Rhea. Itong malaki pong tulong po binigay niyo po sa amin, tatanggapin namin dahil mas sobra-sobra na po ito. Dahil dito na kami po makakain ng masakit ng pagkain. Maraming salamat po, Mark at Rhea.